Tuwing mag-isa sa bahay, sinisipag ang lola nyo. Kaya Operation Ligo kay Baby Mio. Si Baby Mio ay binili ko noong December 14. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakaligo. Charot lang. Siyempre, nakailang ligo na siya. At para naman may ginagawa tayo sa buhay habang nasa Pinas ako, liliguan ko muna siya. Pero alam niyo ba, after niyang maligo, nako, ginamit ng maganda kong anak. Inakyat ba naman sa bundok? Ayun tuloy, madumi naman ulit siya. Pasaway talaga tong anak ko. At alam niyo pa guys, sa buong buhay ko ngayon lang ako nagkaroon ng sariling sasakyan. Meron naman ako ibang sasakyan, kaso mama ko ang nagmamaneho. Gawa nga nang hindi ako marunong ng diklats at ang alam ko lang talaga ay automatic. Kaya si Mio ang kinuha ko. Noon ko pa sana yan siya binili. Kaso sayang naman kung di ko siya magagamit na matagal. Gawa nga din nagtatrabaho ako sa ibang bansa. At ang rason ayaw din ng mama ko. Kasi kung saan na lang daw nakaabot. Apaka-stricto talaga ng mama ko guys. At natatakot din kasi siya. At baka daw kami ay mamatay ng maaga. O diba, advance mag-isip. At lalo na sa mga bata. Kasi wala pa sa saktong edad kung bang mamaneho sobrang bilis. Napabili na rin pala ako ng sasakyan kasi medyo mahirap yung sasakyan dito sa amin. Si mama kasi laging wala sa bahay. Ay ako naman minsan gustong gumala kaya sabi ko sa sarili ko, kukuha na lang ako ng sasakyan para pag may gusto kong lakad, andyan na agad. At regalo ko na rin yan sa 7 taong pagtatrabaho sa abroad. Pinagdadasal ko nga, sana next year 4 wheels na naman. Hindi naman masama ang mangarap, diba? Basta sipagan lang sa trabaho. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. At dahil sa nagkaroon ako ng sariling sasakyan, sisipagan ko palalo. Gawin natin motivation ang mga taong nagbigay sakit sa ating dibdib. Char lang. Siyempre, inspiration ko ang pamilya ko, lalo na sa mga anak ko. Wala na rin kasi tatay ang mga anak ko, kaya lalo ko sisipagan magtrabaho. Mahirap talaga pag nasa malayo ka at hindi mo magabayan ng tama ang mga anak mo. Kulit na nga rin ako ng mga anak ko na tama na sa pagtatrabaho sa malayo. Kung nga rin alam kung paano ang pag-iipon ng malaki at para makauwi na. Sobrang hirap mawalay sa mga anak. Gustuhin ko man umuwi, hindi pa rin kasi pwede. Kasi nga ang hirap ng buhay sa Pinas. Lalo na't wala kaming sariling bahay. Nakikitara lang kasi kami sa mama ko. Sa susunod na taon pa kasi kami magkabahay. Gawa nga nang nag-iipon pa ako. Gusto ko kasi pag nagpagawa ko ng bahay, andun ako. Last year sana yun kaso ginamit ko yung pera sa maling tao. Tao na akala mo mga totoo pala inuuto at inututan ka pala. Napasaya ka lang pala kasi may pera. Pala din mawawala ang usapang tungkol sa pera. Tapos akala mo mahal ka dahil lagi silang concern. Mahal ka pala dahil meron kailangan. Ay, buhay nga naman oo. Buhay ng mga mukhang pera. Tapos sa bandang huli, kinakawawa ka. Ang huli, ikaw rin sisiraan sa mga tao. Sa kabila ng naitulong mo sa kanila, gagantihan ka kung ano-ano. Pero paano pag wala ako nung sa panahong kailangan nila? Ano kayang nangyari sa kanila? Kaya natuto na ako, huwag maging mabait sa taong mapagkunwari. Nagsisisi man ako dahil nagamit ko yung pera sa mga taong walang kwenta at sa taong mga mukhang pera. At least ngayon natuto na ako. Ewan ko ba ang dali-dali kong mauto. Kaya nga nangagalit palagi sa akin si mama. Kahit sabihin kong hindi ko gastos ang gala namin, alam niya pa rin na pera ko ang gamit ko. Hayaan niyo na, pera lang yun. Ang pera laging nahahanap. Ang iniisip ko na lang, at least napasaya ko sila na malaki ang tulong ko sa kanila. Kaya kayo, huwag kayong pauto sa mga taong nang-uuto. Pag-usapang pera na, lagi talaga kayong mag-iingat. Sa hirap ba naman ng buhay sa Pinas, wala naman silang ibang gagawin kundi mang-uto ng tao. Ako, marami na akong perang nasayang sa mga maling tao. Kasi naman mahirap pala pag mabait ka. Inaabuso kasi yung kabaitan mo. Kaya ngayon, hinding-hindi na. Ilalaan ko na lang sa pamilya ko at mga anak ko. Hindi masasayang pera pag sa pamilya napunta. Kasi pag nagka-problema ka, kung magkakasakit ka, wala ka namang ibang pupuntahan kundi pamilya mo. Pamilya na ang laging andyan. Pamilya lang ang laging karamay sa lahat. At pagsubok sa buhay. Sa daming pinagdadaanan ko sa buhay, hindi rin kasi ako nadala sa mga dating pinagdadaanan ko. Pero ngayon, laking papasalamat ko sa Diyos. Nagising na ako, hinding-hindi na mag-aaksaya ng oras sa mga maling tao. Pero pinagdadasal ko sa Diyos na sana matauhan sila. Pero hinahayaan ko na lang, ipapasa Diyos ko na lang lahat. Naniniwala naman ako sa karma. Kasi karma is a bitch talaga.
Kasi ako, nagkasala na ako pero pinagbabayaran ko na yon. Lahat naman tayo pinanganak na makasalanan. Grabe, sa sobrang dami ko na palang kinikwento dito, nailabas ko na pala ang sama ng loob ko. Pero alam kong meron dyan nanonood na nakarelate naman sa kwento ko. Kani-kanina lang nagkukwento ako ng about kay Mio. Hindi ko namalayan, napunta na pala sa mga maling tao. Maiba pala tayo. Nung nakaraang 2 video ko, yung voice over ko ayaw ng mga kaibigan ko. Nandidiri sila sa akin. Natatawa rin sila sa akin. Kasi ginagaya ko daw yung nakikita nila sa Facebook. Pasensya na, ganyan talaga ako. Gaya-gaya. Wala akong originality kasi. Char lang. Hay nako. Tapusin na nga lang natin tong video na to. At ayan na nga pala, pinupunasan ko na si Baby Mio. At bago matapos ang video na to, syempre hindi mawawala sa akin yung montage.